Umakyat ang dalawa sa kwarto. Nauna si Carl sa kwarto niya, pakiramdam nitong hindi maintindihan. Humiga siya sa kama nang iniwan niya nakabukas ang pintuan. Nang hindi naman namalaya ni Cha sa sobrang hilo niya at lasing, hindi niya namalayan sa room pala ni Carl ang napasok niya at nahiga siya doon katabi ni Carl. "Oy babae, anong ginagawa mo dito?" Balikwas ni Carl nang makita niya si Cha. Nahiga ito sa kama niya. Ngunit tinitigan niya ito, yung pakiramdam na naghahanap ang kanyang katawan ng pangangailangan at nag-iinit ang kanyang katawan. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha ni Cha at unti-unting inilapat niya ang kanyang mga labi dito. Naaninag naman siya ni Cha at humalik din ito. Kaya naman walang tutol si Cha. Lumaban siya ng halik kay Carl. Pakiramdam din nito ang init ng kanyang katawan. Naghahanap ang kanyang katawan ng pangangailangan. Yun ay dala ng gamot na inilagay ng nurse sa mga iniinom nila na wine. Kaya naman unti-unting inalis ni Carl ang mga saplot ni Cha. At nang nag-umpisa nang gumala ang kanyang mga kamay nito sa katawan ni Cha. At hinayaan naman siya ni Cha dahil sa pakiramdam na gustong-gusto din niya. Hanggat nasa ibabaw na si Carl sa mga oras na yon kay Cha at umpisahan na niya ang pagbayo kay Cha. Napahigpit ang mga yakap ni Cha kay Carl. Kuya, sambit ni Cha kay Carl dahil nahirapan si Carl dahil birhin pa si Cha. Natigilan naman si Carl ng ilang segundo. Tinitigan niya si Cha ngunit hindi niya talaga mapigilan ang pakiramdam sa sobrang init. Hinawakan ni Cha ang kanyang mukha at hinalikan si Carl na parang ipinadama niya kay Carl na wala siyang pagtutol sa gagawin nila ng gabing yon. Kaya naman buo na ang isip ni Carl. Dahan-dahan niyang binayo si Cha. Higpit na higpit ang yakap ni Cha at nakapikit lang ito. "Cha," sambit ni Carl sa dalaga. Ramdam nila ang init ng pareho ng kanilang katawan. "Kuya," tanging sambit naman ni Cha sa asawa dahil ramdam niya ang kirot sa parting yon hanggat sa unti-unti nang bumayo si Carl. Hanggat sa pabilis ng pabilis ang pagbayo nito kay Cha. Cha, halik dito, halik doon." At yakap siya ni Cha. Pabilis ng pabilis na paungol si Cha, halos bumao na ang kanyang mga kuko sa likod ni Carl sa sobrang hayakap nito kay Carl. At maya-maya na lamang ay naabot na nila ang langit. At hindi na nila namalayan na nakatulog na pala silang pareho. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawang si Clara at si Don Berting sa iniisip nitong magkakaapo na sila sa panahon na mabuntis ni Carl si Cha. Lumipas ang magdamag. Umaga na pala. Halos ang taas na ng araw. Umunat ang mga kamay ni Cha at nang may mabunggo ang kanyang mga kamay. "Carl!" Pasigaw ni Cha. Nakita niya kasi na wala silang saplot na pareho. Lasing kasi sila nung gabing yon. Kaya naman napabalikwas din ng tayo si Carl sa pagsigaw ni Cha. "Ano ba ang ingay mo?" Saad naman ni Carl. "Anong ginagawa mo sa akin, Carl?" Humagulhol si Cha. Kaya naman nagsasalita si Carl at nilapitan niya si Cha. "Hoy Cha ha, baka nakalimutan mo na ikaw ang pumasok dito sa kwarto ko at humiga. Hinalikan mo ako. Bakit? Wala kang maalala? Alam ko naman na plano mo ito eh. Pero akala mo ba
Kahit may nangyari sa atin ay mapapasayo ako. Hoy, tandaan mo, Cha. Hindi iyon mangyayari, Cha, dahil si Shen lang ang mamahalin ko. Saad ni Carl kay Cha. Sinaksak sa sobrang sakit ang puso ni Cha sa mga salitang iyon na binibitawan ni Carl sa kanya. Kaya naman sa sobrang insulto niya, hindi na siya nagsalita. Nagdamit siya at iniwan na lang niya si Carl at nagtungo siya sa kwarto niya. Pilit niya inaalala ang nangyayari sa kanila ni Carl nung gabing yon. Heist, ano bang nangyayari sa akin? Sapo-sapo ni Cha ang ulo niya. Si Carl naman, naalala niya ang nangyayari sa kanila ni Cha. Carl? Iho! Cha? Iha! Mag-aalmusal na tayo. Pagtatawag ni Doña Clara. Si Doña Clara na talaga mismo ang nagtatawag sa kanilang dalawa. Dahil alam nito ang nangyari kay Carl at kay Cha nung gabing yon. Kasi hindi naman pala ito nalock ang pintuan nung dalawa. Bumaba ang dalawa. Halata ni Doña Clara na lantang-lanta si Cha. Ngunit sa kabila nun ay sobrang saya ni Doña Clara. O, iho, iha, halina kayo. Ipinaghanda ko kayo ng sabaw. Nagtataka naman si Cha at Carl sa saya ni Doña Clara at alagang-alaga sila nung umagang yon. At ang daming pagkain. Oh mama, kakaiba ka yata ngayon. Pagtatakang tanong naman ni Carl kay Doña Clara. Ano ka ba, iho? Masama ba yun na pagsilbihan ko kayo? Kayo ni Cha, ang asawa mo? Nakangiting saad ni Doña Clara. Ngunit tahimik lang si Cha dahil may kirot siyang naramdaman sa parte ng kanyang katawan. Ngunit hindi sila nag-iimikan ni Carl. Samantala si Shen, tawag ng tawag ito kay Carl. Kaya naman, umakyat siya para sagutin lang niya si Shen. Hello babe. Hi babe, good morning. Tumawag lang ako para i-remind kita. Bukas na palang flight ko. Please take me to the airport, please. Saan naman ni Shen kay Carl. Sure babe, ikaw pa ba? Nakangiting saad ni Carl kay Shen. Okay babe, see you tomorrow, bye. Sagot naman ni Shen. At ibinababa na nila ang tawag. Kinabukasan ang aga ni Carl gumising. Naghanda na siya ng kanyang damit. Hinanda na rin niya ang kanyang passport at iba pang mga gamit na dala nito at bumaba. Umalis ito at nagpaharurot ng kotse nito. Kung ang akala mo, Cha, maitali mo ako sa'yo, mabuti na lang sasama na ako sa ate mo. Saad ni Carl sa kanyang sarili. Aalis si Carl. Samahan niya si Shen at binalak itong aalis muna sa bahay nila dahil ayaw niya makasama si Cha. Dahil na din na may nangyayari na sa kanila ni Cha at parang nagigilty siya sa pagtataksil niya kay Shen. Hinintay niya si Shen sa labas at hindi yun kalayuan sa bahay nila ni Shen. Baka kasi makita pa siya ng mga magulang ni Shen na siya mismo ang sumundo ni Shen para ihatid ito sa airport. Babe, same place, hintayin kita. Chat naman ni Carl kay Shen. Aalis na ako, inay, itay. Paalam ni Shen sa kanyang mga magulang. Oh, anak, mag-iingat ka. Galingan mo, ha? At huwag mong kalimutan na nandito lang kami ng papa mo. At mahal na mahal ka namin, anak. Manalo ka man umatalo, basta kami ang number 1 fan mo. Pa-inspired naman ng mama at papa ni Shen para sa kanilang anak na makikompetisyon sa pagrampa ng world model sa iba't ibang bansa. Sige, inay. Salamat po. Aalis na po ako. Bye. At bumaba na si Shen at nagtungo na siya kung saan hinintay siya ni Carl sa di kalayuan ng bahay nila. Abangan.